sings this part better? Tyler versus Lana. Hi everyone! Good morning! Ngayon ay umaga at sabi nila ang the best way daw para magtanim ay umaga. So, tara, simulan na natin. Excited na nga ako guys simulan kaya kinuha ko na yung mga gamit katulad ng seedling tray, water, tapos kinuha ko na rin yung mga binigay na seed galing sa school. Katulad ng okra, kangkong, ayan. Tapos meron ding pechay, tapos hot pepper. Lahat yan, bali 4 na. Tapos bumili din ako ng loam soil. Maganda daw kasi yun. Lalo na kapag nagtatanim ka ng mga gulay. Tapos ayan, kita nyo naman, nalagyan ko na ng mga soil lahat ng mga seedling tray. Tapos pagkatapos, tinubigan ko na rin. Tapos tsaka nilagay ko yung mga seed na kailangan ko para dun sa halaman. 3 klaseng seed nga pare ko sa halaman ko. After nun, pinatungan ko na rin ito ng mga lupa. Hindi ko na kinompress at onting lupa lang yung pinatong ko para makahinga naman ng mga halaman ko. Habang ginagawa ko nga to guys, sobrang nag-e-enjoy ako kasi hindi lang ako mahilig sa halaman, kundi pati na rin sa gulay. Ilalagay ko lang yung tubig at ito na nga, finished product na. Tignan na lang natin guys sa mga susunod na bukas at kung ano yung magiging progress niya. Ako'y na-excite ng makita. Grabe. Ito pala sa feeling no, kapag nag-aalaga ka ng halaman, hindi ko na nga masyadong dinidiligan ng mga unang araw, tapos unang linggo. Kasi laging umuulan sa aming lugar. Kaya lagi silang nabibigyan ng mga water. So, hindi na sila na-dehydrate. Alam nyo ba guys, every time nagigising ako sa umaga, ito agad yung una kong hahanapin. Ito yung una kong kakamustahin kung okay na ba siya, kung lumaki na nga ba siya. Actually guys, hindi lang ako yung natutuwa na magkaroon ng halaman dito sa bahay, kundi sila mama at yung kapatid ko din. Marami talaga kaming halaman sa baba, kaso hindi nga lang siya edible. Kaya nga nakakatuwa talaga sa puso nang mabigyan kami ng buto na itatanim na talagang maaani namin. Nabasa ko nga din na ang mga bad energy ay sinisip-sip ng mga halaman. Kaya siguro kapag paggising ko tapos una ko silang kakamustahin sa umaga, ang ganda ng gising ko, parang nawawala agad yung mga bad energy sa paligid ko. Kung napapansin nyo guys, naglagay na rin ako ng shell ng itlog na pampataba sa halaman. Kasi marami pala kami ditong mga shell nito. So, naisip kong ilagay na rin para makapag-grow palalo sa aking gulay. Although may mga fertilizer na yung loam soil ko, nagdagdag pa ako ng pampataba. Para na rin mas maganda yung laki nila. Hinalo ko lang siya sa lupa tapos transfer ko na rin yung mga halaman ko. Actually guys, hindi ko lahat sila transfer kung napapansin nyo kasi nag-decide ako na ibigay na lang yung iba. Since sobrang dami pala ng naitanim ko, tapos nilipat ko sila dito sa paper cup. Nilagyan ko ng butas yung bawat baso para makahinga yung mga halaman at hindi sila malunod sa tubig. Kung napapansin nyo, gabi na that time kasi late na rin ako nakauwi. Kinabukasan nga after ko silang i-check, nagdilig ulit ako sa kanila. Tapos ayan, kinamusta ko kung ano na ba yung lagay nila. And I'm so happy kasi hindi sila nalalanta at patuloy pa rin silang nag-grow. Natutuwa nga ako guys kapag nakikita ko yung mga dahon nila. Lalo na na-excite ako kapag naiisip ko na maaani ko sila in the future. I know it's too early to think about that. Pero I'm so excited. And nakikita ko talaga na aalagaan ko siyang mabuti para may maani ako in the future. Ganito siguro talaga yung feeling ng mga nagtatanim ng mga gulay or mga prutas na sobrang satisfying kapag nagtatanim ka tapos in the future maaani mo yung pinaghirapan mo ng ilang buwan, ng ilang linggo. Kasi pinaghirapan mo yun eh. Siguro yung masakit lang kapag nagtatanim ka is yung kakainin ng peste yung tanim mo. At yun yung ayaw nating mangyari sa lahat ng mga nagtatanim. Kaya naman naisipan ko ding bumili ng pesticide para hindi na rin masayang yung pinaghirapan mo ng ilang linggo. Malapit na nga palang magbasahan ng halaman. Ilang araw na lang. Imbes na kinakabahan, na-excite palalo ako. Dahil ang araw na yon ay magpapakita ang bawat isa kung ano nga ba yung mga pinaghirapan namin ng ilang linggo. At bago nga yan, kailangan muna namin siyang i-transfer sa pot na gawa sa recyclables. Ginamit ko dito is yung Wilkin ng kapatid ko. Buti nga at hindi pa naitapon ni mama kasi nagamit ko rin. Ginamit ko din yung pintura namin na green since mahilig si mama sa pintura na green at may natira pa naman. Matapos kong patuyuin, naghanap lang ako ng mga lumang pandesign sa bahay. Kaya ayan, tcharan! Finished product!